Yo, Kirara. Maraming salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Hello, Boss Kira. Maikli lang po itong kwento ko, kaya sana po ay mapansin. Tawagin niyo na lang po akong Jean. Nangyari to noong 2014 pa. Napasama ako sa barkada na mahilig mag-camp. Ilang beses lang akong nakasama sa kanila. At itong 2014 yata na pinuntahan naming bundok, ang pinakahuli kong naakyat. Hindi ko na nga lang maalala yung pangalan ng bundok. Basta nag-camp kami doon. Sunday ng gabi. Naalala ko ang sabi pa ng mga kasama ko, beginner friendly daw yung bundok. Pero hindi pala yun para sa tulad kong ilang beses lang sa isang taon kong makaakyat. Tanghali na nung makapunta kami doon. Kasi may isa kaming kaibigan na sa malayo pa manggagaling. Hapon na nung makaakyat kami at makapag-set up ng tent namin. Pagkatapos naming mag-set up, mga 15 minutes din kaming nagpahinga muna bago naglibot sa paligid. Namili kami sa mga nagtitinda doon ng pagkain, pandagdag lang ng dinner at midnight snack namin. Madami kasing tao nun, so medyo nag-e-expect kami na maingay ang gabi. Pero nung dumilim na, biglang kami na lang ang naiwan sa campsite. Parang ang sabi yata nung isang nagtitinda nun, bihira daw may nagka-camp ng Sunday. Kaya medyo natuwa pa nga kami nun. Malawak kasi yung campsite at nasolo namin yun nung gabing yun. Tamang-tama kasi kailangan talaga namin ng katahimikan. Ang ingay pa naming magkwentuhan nun kasi nga kami lang ang nandun. Pero hindi naman yung sobrang ingay . Malakas lang ng konti yung mga boses namin dahil nga excited kaming magkwentuhan sa mga nakaka-stress na pangyayari sa trabaho namin. May part doon na habang nagkukwentuhan kami, bigla na lang kaming natahimik. Sa part ko, bigla na lang akong may nadinig na nagsalita di kalayuan sa amin. Natahimik ako para mas mapakinggan ko kung totoo bang may nadinig akong nagsalita sa ibang parte ng campsite. Tapos yung isang kasama namin, nadinig niya na parang may kumaluskus daw sa likod lang ng tent namin. Tapos yung dalawa, natahimik lang. Kasi nga, tahimik na kami. Parang nakiramdam lang sila sa amin. Mga ilang segundo rin siguro yon. Pagkatapos nun, balik lang ulit kami sa pagkukwentuhan nung wala na kaming ibang nadinig pa. Mag-aalas 11 na ata ng gabi nun nung mag-decide kami na matulog na. Bale 3 yung tent namin. 2 kami ni Sean na magkasama, tapos tig-isa naman yung 2. Kami yung nasa gitna kung hindi ako nagkakamali. Nagre-ready na ako nun para matulog. Inaayos ko lang yung earphone ko para hindi ito magbuhol-buhol kapag natutulog na ako. Parang bago pa ako makapag-play ng nasa playlist ko, nakadinig na naman ako ng mga boses. Hindi ko alam kung ilang boses yung nadinig ko. Pero ang sigurado ko, hindi yun iisa lang. At lalong hindi yun galing sa boses ng ibang mga kasama ko. Napansin ko na lang na nakatingin na si Sean sa akin. Matapang na tao tong si Sean, kaya lumabas siya at inilawan ng paligid. Ako, inilabas ko yung ulo ko para tignan siya. Nagulat pa nga ako nung mapansin ko na mga nakalabas din pala yung ulo ng 2 sa kani-kanilang tent. Tinanong nila kami kung kami daw ba yun. Ako yung sumagot kasi medyo malayo sa amin si Sean. Sabi ko hindi. Tapos itinuro ko sa kanila kung nasaan si Sean
Sinundan siya ng isa naming kasama. Dapat daw palagi kaming may kasama kapag aalis eh. Eh di ayon. Nung pabalik na sila, akala ko binibiro lang ako ng paningin ko. Kasi imbis na dalawa lang silang pabalik, may isa pang maliit na bulto ang kasama nilang naglalakad. Parang bata kasi payat din. Pero hindi ko makita yung mukha niya. Kasabay nila itong naglalakad. Hinintay na lang namin silang makalapit. Pero habang papalapit sila, parang unti-unti din namang nawawala yung bata na kasabay nilang naglalakad. At nun ngang makalapit na sila sa amin, dalawa na lang sila. So sabi ko, asan na yung bata? Nagtaka naman silang napatingin sa akin. Tinanong kung anong bata daw ang sinasabi ko. Sabi ko, yung nakita ko nung naglalakad na sila palapit sa tent. Kako, may maitim na bata silang kasama na naglalakad. Tapos bigla na lang nawala. Sabi ko pa, akala ko nakapwesto lang sa likod nila kaya hindi ko masyadong nakita. Pero paglapit nga nila, biglang wala na yung bata. Silang dalawa na lang ang magkasama. Siguro natakot din sila, kaya nagkanya-kanya na silang pasok sa mga tent namin. Bukas na lang daw namin pag-usapan. Naitawid naman po namin ng maayos ang gabing yon. Kinabukasan, tanong sila lang tanong sa akin kung hindi daw ba ako nagbibiro dun sa sinabi ko kagabi. Sabi ko hindi talaga, at talaga kakong may nakita ko. Pero ayun nga, wala daw talaga silang kasamang bata nung pabalik na sila. At wala din silang nakita na iba pang mga kasama namin sa campsite. Kaya po hanggang ngayon, palaisipan sa amin kung ano yung mga nadidinig naming ingay sa campsite. Pati na yung maitim na bata na nakita kong kasama nilang naglalakad. Hello, Sir Kira. Salamat po kasi nabasa ulit yung pangalawang storyng sinend ko. Marine colic nga po pala ulit. Kwento ko naman yung experience ko sa apartment ng ex-boyfriend ko noong college ako. Year 2014. Sorry na po agad sa parents ko. Pero minsan kasi, nagsistay ako doon nung college ako, lalo na pag weekends. So, simulan na po natin. Nasa second floor itong apartment na to sa Makati. Opo, Makati na naman ang nagpa-experience sa akin nitong katatakutan na to. May kalumaan na yung apartment nila. Kahoy ang sahig at jealousy naman ng mga bintana. Pero maayos pa naman. 2 pinto ang meron sa second floor at nasa may likod ng parte yung sa kanila. Pagpasok mo doon sa apartment, makikita mo agad yung living room area. Tapos sa dulo, nandoon yung lababo at sa right side naman yung CR. At sa kaliwa naman yung nag-iisang kwarto na nagsisilbing lagayan na lang nila ng mga damit at gamit. Kasi mas pinili nila noon na sa sala na lang matulog. Bale, 5 kasi silang nakatira doon sa apartment na yon. Mga hometown friends ni ex, yung mga kasama niya doon na umuupa. Simula nang lumipat sila, madalas na kaming tumambay doon. Nag-i-sleep over ako doon pag weekend at walang pasok. May mga gabi na habang natutulog na ang lahat, bigla na lang akong nagigising. Katapat lang kasi ng pwesto namin yung pinto ng kwarto. Tapos lagi lang ito nakabukas. At makikita mo yung cabinet na kahoy. At dahil madilim,
Hindi ko maalis yung pakiramdam na hindi komportable. Kahit na nakapag-adjust na yung mga mata ko sa dilim, feeling ko may nakatingin pa rin sa amin habang natutulog. Kahit wala naman talaga akong nakikita. By the way, ang pwesto ko po ay nasa dulo na. Pader na ng CR ang katabi ko sa kanan. Ilang beses pang naulit na nagigising ako sa madaling araw at direktang napapatingin sa loob ng kwarto. Hindi ko alam kung imagination ko lang pero may mga pagkakataon na parang nakakaaninag ako ng silhouette ng tao. Pero pinipili ko na lang na pumikit at matulog. Mahilig pong magluto yung ex ko na yon. Kasi siya madalas ang nagluluto ng pagkain namin. Ganon din ang pulutan kapag nagkakaaya ang mag-inuman. Nang isang beses na kakabalik lang nila galing sa labas, mula sa pagbili ng mga ingredients ng lulutuin, lumabas naman yung iba naming mga kasama para bumili naman ng alak at iba pang kailangan. Yung iba naman ay pauwi pa lang galing sa trabaho. Naiwan kami ng ex ko sa apartment. Parehas kaming malayo sa lababo nung time na yon. Dahil nanonood kami ng movie habang hinihintay na kumulo yung niluluto niya. Nang bigla na lang bumukas mag-isa yung gripo. Napatingin kami doon. Tumayo siya para patayin yon. Pero mas nagulat ako kasi paglingon ko ulit sa lababo, nakita kong pumihit ng kusa yung gripo. Kaya nabuhay ulit yon. Natakot na ako nun. Pero pinili kong wag na lang pansinin. So nung gabi na, nagsimula na kaming mag-inuman nito. Nakapabilog kami sa salas. Naglalaro kami nun ng King's Cup habang nagiinuman. Tas ang pwesto ko nun ay nakatalikod sa kusina at CR. Habang masayang nagtatalo kung sino yung susunod na iinom, nakita kong tumayo yung kaibigan namin na itago na lang natin sa pangalang Leia. Pumunta siya sa CR. Sabi ko sa sarili ko, ako naman yung susunod na magsi-CR kasi nakaramdam din ako. Tuloy lang kami sa paglalaro nun habang naghihintay pa rin ako. Nung makalipas na ang mahigit 15 minutos siguro, napapaisip na ako. Sabi ko, ang tagal naman yatang mag-CR ni Leia. Maya-maya, narinig na namin na may nagbuhay ng gripo sa banyo. Sumalok ng tubig sa balde at saka yun ibinuhos sa bowl. Okay naman sana. Pero ang ikinagulat lang naming lahat nang may nagtanong ng, "Sinong nasa CR?" Sasagot pa sana ako na si Leia. Pero natulala na lang ako nang makita kong nakaupo na siya sa pwesto niya. Natahimik kaming lahat. Kanina pa pala siyang nakabalik sa pwesto niya at wala ni isa sa amin ang nakapansin. Tapos lahat naman kami noon ay mga nakaupo pa rin sa pwesto namin. Walang nawawala. So sino yung nag-flash sa CR? Nagkatakutan na kami noon. Marami pa akong experience sa apartment na to. May mga times pa na pagkakaunti lang kaming natitira doon. May nakikita ko sa peripheral vision ko na dumadaan sa may labas ng bintana kahit wala naman talaga. Minsan nga napapatakbo pa ako para i-check yun pero wala talaga akong makikita. Siguro isa na rin sa mga hindi ko makakalimutan nung nag-away kami ng ex ko. Yun yung pinakamalalang away namin sa lahat. Hindi niya kasi ugaling manakit. Pero nung time na yon, ramdam ng bawat isa sa amin na masasaktan niya na ako. Para bang bigla siyang nag-iba nung oras na yon. Kakaiba yung galit niya sa napakaliit at simpleng bagay lang na pinag-awayan namin. Sa sobrang takot nga nung isang ate-ate namin doon, naitago niya yung mga kutsilyo. Kasi raw,
Iba na yung pakiramdam niya. Na tipong baka raw bigla na lang kumuha ng kutsilyo at saksakin ako ng ex ko. Maski naman po ako sobrang natakot din nun. Pero nung nahimasmasan naman siya, humingi agad siya ng sorry sa akin. Ibang-iba po yun sa normal na siya. Kaya pakiramdam ko na kung ano man yung nasa bahay na yon, para bang natutuwa siya sa nangyayari. At baka may kinalaman din siya kung bakit nag-iba yung ex ko nung time na yon. Minsan pong napadaan ako sa street na yon. Doon kasi dumaan yung binukong angkas. Nakita kong nandoon pa rin naman yung apartment at mukhang may nakatira pa rin. Alam ko po na hindi masyadong nakakatakot itong experience ko na to ngayon. Pero sana na-enjoy nyo pa rin. May isasubmit pa akong story na sa bahay naman po namin nangyari. Medyo mahaba po kasi yon kasi sobrang daming nangyari. Kaya ito na muna. Yun lang po. Salamat po sa pakikinig. Hello po. Nakapag-send na ako ng story dati. Naalala ko lang po itong nangyari sa pamangkin ko. Nasa 3 or 4 years old pa lang siya nung time na yon. May office mate yung nanay ko na sobrang fascinated sa pamangkin ko. Wala kasi silang anak ng asawa niya. Bagong kasal lang yung office mate ng nanay ko na yon. Siguro nasa early 30s lang sila. So fast forward po. Isang araw, umuwi galing sa opisina ang nanay ko. Dala yung balitang nagbarilan daw silang mag-asawa. Parricide due to crime of passion. Nagpunta sila mama kasama yung buong department nila sa burol ng mag-asawa. Ako naman nung time na yon, wala akong trabaho. So ako ang nagbabantay sa pamangkin ko. Weekend yon at kaming dalawa lang ang nasa bahay. Naglalaro lang siya sa loob ng kwarto habang ako naman nagluluto ng pananghalian. Nung matapos na akong magluto, binalikan ko na siya sa kwarto kasi nga kakain na. Pagbukas ko ng pinto, naaktuhan kong kumakawa yung pamangkin ko. Sabay sabi pa na, "Bye, tito." Kinilabutan ako nun. Agad ko na siyang binuhat palabas ng kwarto. Pahabol na maiksing kwento lang po. Kapag Pasko, umuuwi kami ng anak ko sa bahay ni mama para andun kaming lahat at magkakasama sa holidays. Since work from home ako, nag-set up ako ng workstation ko sa isang maliit na kwarto na katapat ng kusina. So eto na. May kukunin nun yung pamangkin ko sa dining area. Tapos bigla niya akong pinuntahan sa workstation ko. Tinanong niya ako kung kanina pa daw ba akong nandun. Kasi paglabas niya raw ng kwarto, nakita niya akong umaakyat sa hagdan. So ang sabi ko na lang sa kanya, hindi pa ako umaalis doon mula kanina pa. Nagkatinginan lang kaming dalawa. Sabay bumalik na siya sa kwarto. Good evening, Sir Kira. I guess, pang third story ko na to. Nagtrabaho po ako sa isang ospital sa Bulacan. Hindi ko na lang po sasabihin kung anong ospital yon.
PhilHealth clerk po ko doon. So ang ginagawa ko po ay mag-akyat ng mga claims hanggang 4th floor. Okay naman po ang trabaho ko nung una. Nung tumatagal na, tapos kasi minsan nag-OT ako, kaya ginagabi na rin ako. Merong one time, umakyat ako sa 4th floor. 6 p.m. pa lang naman nun. Nung pababa na ako, naghagdan lang ako kasi natatakot ako sa elevator mag-isa. Wala na po kasing tao sa mga floor. Wala na ring mga pasyente. Habang bumababa ako ng hagdan, may narinig po ko na may nakasunod sa akin. So napalingon ako sa likod ko. Pero wala naman akong nakitang tao. Tapos nung sumunod na araw, ganun ulit. Galing naman ako sa 3rd floor nun. Nagagdan lang ulit ako pababa. Wala na ulit pasyente that time. By the way, Sir Kira, yung building namin kasi ay mga doctor's room na doon nagpapacheck up yung mga pasyente. Iba po yung building talaga ng mga inpatient na nakakonfine. So back to the story po. So pababa nga ako ng hagdan nun. Ganun ulit. May sumusunod na naman sa akin. Rinig na rinig ko yung mga hakbang niya na para bang sa isang bata. Parang batang nag-aakyat panaog sa hagdan. Tumatakbo-takbo pa ito. Tapos may isa pong room doon. Room 309. Doctor's clinic din siya. Nung una, magaan namang buksan lang yung pinto. Tapos minsan, parang ang hirap-hirap niyang itulak na para bang may pumipigil. Then naikwento sa akin ng kasamahan ko na isang sekretary na may bata daw po doon na naglalaro. At ganoon po yung ginagawa niya. Pinipigilan niya yung pinto na magbukas-sara. Kaya raw minsan, parang ang bigat-bigat itulak ng pinto. Meron pa isang beses. Bawat room po kasi doon, nililinisan ng janitor paggabi na. Pati na rin po ang lahat ng workplace doon. Bale, doon naman po sa laboratory ito nangyari. Nagmamap daw po yung janitor dahil wala nang tao nun sa lab. Tapos hindi siya matapos-tapos. Kasi palagi daw nagkakaroon ng footprints ng bata doon sa mga bahaging napunasan niya na. Wala naman na daw pong tao nung oras na yun. Though 24 hours po yung laboratory, pero nung oras na yun nga, ay wala daw pong ibang tao doon maliban sa kanya. So far yun pa lang naman po ang experience ko. Thank you po sa pagbasa. Tawagin niyo na lang akong Maria. Ang kwento ko na to ay tungkol po sa naranasan ko sa kwarto ko. August 10, 2025. Around 1:30 a.m. Explain ko lang po muna yung setup ng kwarto ko. Bale, ang kwarto ko po ay may sariling CR at walk-in closet. Ang kama ko po ay nakatabi sa pader na mayroong bintana. So bale, nasa corner ng kwarto yung kama. Sa paanan ng kama, nandoon yung TV at fan. At kapag nakahiga ka at nakaulo sa may headboard, ang nasa kanan ng kama ay yung maliit kong mesa, tapos pintuan ng kwarto ko. So yun po. At ganito nga po ang nangyari. Nakahiga ako sa may paanan ng kama. Bale, naka-horizontal ako. Nanaginip ako noon, pero hindi siya nakakatakot
Basta nagising na lang ako kasi nakarinig ako ng pagputok ng tiles malapit sa may fan. So lumipat ako ng pagkakahiga ko. Umulo ko sa may headboard para i-check kung ano yung narinig ko. Pero wala naman akong nakita. So hindi ko na lang pinansin. Hinayaan ko lang at bumalik na ako sa pagtulog. Habang hinihintay kong makatulog ulit, nakarinig na naman ako ng pagputok ng tiles. Hindi ako dumilat kasi nga gusto ko nang makatulog ulit. Kaya hinayaan ko lang. Nakaharap ako nito sa may pintuan nang biglang may humaplos sa balikat ko. Hindi ko nabilang kung ilang beses niya akong hinaplos. Basta hinintay ko lang to na matapos at mawala. Siguro sa antok na rin. Tapos bigla akong napabangon. Bigla akong naalala si Lola. Iba kasi yung naging pakiramdam ko doon sa paghaplos na yon. Para bang namamaalam. Sa pagdilat ko at wala akong nakitang tao sa paligid ko, agad kong kinuha yung cellphone at unan ko. Tumakbo ko palabas ng kwarto pababa sa kwarto ni Lola. Bigla akong napayupyup sa kanya. Para ba akong nabunutan ng tinik? Naiiyak kong ikinuwento sa kanya yung nangyari. Nakahinga ako ng maluwag nun kasi okay naman pala si Lola ko. Matapos kong i-check si Lola, inisa-isa ko ring i-check yung iba ko pang mga mahal sa buhay. Nag-chat ako at tinawagan ko sina mama, boyfriend at best friend ko. Okay naman po silang lahat at safe. Naikwento ko rin po sa kanila yung buong pangyayari. Pagkatapos nun, doon na ako nakitulog sa kwarto ni Lola at ng kapatid ko. Kinabukasan, pumunta po ako sa simbahan. Ipinagdasal ko yung kaluluwa na dumalaw sa akin nung gabing yon. Yun lang naman po yung nangyari sa akin. Sana mapasama itong kwento ko, Boss Kira. Thank you po sa pakikinig. Sana maayos yung pagkakakwento ko. Good day po sa lahat ng nakikinig sa Nginig Stories. Meron po akong kwento na ibabahagi sa inyo na naranasan namin ng ate ko nung nag-boarding house kami. Mika na lang po ang itawag niyo sa akin, Sir Kira, at Jenna naman po kay ate ko. Year 2015. College kaming pareho nito ni ate. Schoolmate kami pero magkaiba kami ng course. Medyo may kalayuan ng school sa bahay namin. Kaya nung madalas na kaming ginagabi ng uwi, nag-decide ang parents namin na umupa na lang kami ng boarding house malapit sa school. Hindi kami mayaman, Boss Kira, kaya yung pinakamura talaga ang hinanap namin. At nakakita naman kami sa may Sampaloc, Manila. Pero hindi ko na po i-specify. Basta siya yung pinakamura na malapit sa school namin. May kalumaan na, pero okay pa naman. Tahimik naman ang paligid at mabait ang may-ari. So okay naman ng mga unang linggo. Until isang hapon, mga 2 p.m. Nauna ako ng uwi kay ate. Wala kasi yung prof namin sa last subject. Nagbigay lang ng homework tapos nagpa-uwi na. Nagsabi naman ako kay ate. Sabi ko pa nga, bili na lang siya ng ulam pag uwi niya. Para magsasaing na lang ako. Pagdating ko sa boarding house, nagpalit lang muna ako ng pambahay. Tapos humilata na sa higaan at nag-cellphone. Maya-maya, may kumatok na. Akala ko si ate na. Pinakita din kasi akong anino mula sa siwang sa ilalim ng pinto. So lumapit ako. Pagbukas ko ng pinto,
walang tao. Literal na malamig na hangin lang yung sumalubong sa akin. Sumilip ako sa hallway, pero wala talagang kahit na isang tao doon. Hindi naman pwedeng tumakbo lang tapos nagtago. Imposible yon. Siguradong aabutan ko siya kasi wala naman siyang tataguan. Isang diretso lang yung hallway na yon na mayroong 3 pintong unit at pinakadulo pa yung sa amin, malayo sa hagdan. Nung ma-realize ko yon, nakaramdam ako ng kilabot. Taas talaga mga balahibo ko. Naulit pa ng 2 beses yon, pero hindi ko na pinagbubuksan kahit may nakikita pa akong anino sa ilalim ng pinto. Kasi kung si ate yon, sigurado namang tatawagin ako nun kapag hindi ko siya napagbuksan agad. At saka iba rin yung paraan ng pagkatok ng ate ko. Yun kasi, palaging 3 lang. Kinuwento ko agad yun kay ate pag uwi niya. Nagulat ako kasi siya din daw pala may nararamdaman na rin sa unit namin. Hindi niya lang sinasabi sa akin kasi ayaw niya akong matakot. 3 magkakasunod na madaling araw na daw siyang nagigising ng 3 a.m. Magigising siya bigla dahil sa tunog ng mga yabag. At hindi lang daw basta yabag, kasi para daw itong may hila-hilang kadena. Nagdadasal daw siya agad kapag naririnig niya yon, hanggang sa makatulog na lang ulit siya. Natakot talaga ako nun sa ikinuwento ni ate. Parang gusto ko nang umuwi na lang sa amin. Pero sabi ni ate, wag na daw. Maghanap na lang daw kami ng ibang boarding house. At yun na nga ang ginawa namin. Medyo nahirapan kaming makahanap ng malilipatan. Lahat kasi ng afford namin ng upa, puro mga puno na. Yung iba naman ang mamahal. Tumagal pa kami ng halos magdadalawang buwan pa doon sa boarding house na yon. Kaya nasundan pa yung mga nararanasan naming kababalaghan. May isang beses na naiwan akong mag-isa. Umalis si ate kasama ang friends niya. Maggagabi na nun, wala pa sila. Nakaupo lang ako nun sa may mesa malapit sa lababo. Nakatalikod ako sa CR. Nang biglang bumukas yung gripo sa banyo. Nagulat ako. Pero hindi ako nagpadala sa takot. Tapang-tapangan akong dumungaw sa banyo at pinatay yung gripo. Tapos balik lang ulit ako sa ginagawa ko. Ilang saglit lang, biglang nanayo ang mga balahibo ko nung may bumulong mula sa likod ko. Tulong. Tulong. Babae siya pero parang nanggagaling sa ilalim ng lupa yung boses niya. Napatayo agad ako sa kinauupuan ko. Kinuha ko lang yung cellphone at wallet ko. Tapos nagmamadali na akong lumabas. Umuwi talaga ako sa bahay namin noon sa sobrang takot ko. Maluha-luha ko pang ikinuwento kay mama yung nangyari. Minessage ko rin si ate. Sabi ko, doon na lang siya dumiretso ng uwi sa bahay namin. At dahil nga po sa pangyayaring yon, umalis na po kami sa boarding house at umuwi na lang muna kami sa bahay. Tinapos na lang muna namin yung semester. Tapos nung bakasyon, saka kami naghanap ng bagong boarding house. Medyo mataas yung upa kumpara dun sa inalisan namin. Pero okay na rin yun. Kesa naman mura nga. May kasama namang multo. Hindi ko naman masabing wala. Kasi sa ilang taon naming pagbo-board doon, ay may mga ilan-ilan ding kakatwang bagay kaming naranasan. Pero hindi naman singlala nung sa boarding house sa may Sampaloc. Sana mabasa niyo po ito, Sir Kira. May isesend pa po akong kwento sa susunod. Salamat.
Magandang araw sa iyo, boss. Share ko lang itong naranasan ko sa inuupahan kong apartment dito sa Caloocan. Nagtatrabaho ako dito sa isang printing company. Taga Cavite talaga ako. Sobrang nakakapagod ang biyahe. At alam niyo naman sa Cavite, walang ka-traffic-traffic. Kaya naman napilitan akong mangupahan na sa malapit. Wala pa naman akong sariling pamilya, kaya sakto lang sa akin itong nakuha ko. May mga kakaiba lang akong naranasan dito. Ang latest nung nagbubuntis yung kapitbahay ko. Madalas akong nag-overtime sa trabaho mula nung makalipat ako dito. Open OT naman kasi kami, kaya okay lang sa company as long na may ginagawa ka syempre. Para kasing hindi lang ako sanay na nakakauwi sa bahay ng maaga. Kaya imbis na tumambay dito, nag-OT na lang ako. Bayad pa. Isang gabi, mga 9 PM, may nakita akong malaking itim na pusa sa tapat ng pinto ng kapitbahay ko. Nagulat pa ako nung ma-realize kong pusa pala siya. Akala ko kasi nung una aso, kaya binugaw ko. Paglingon nito sa akin, ayun nga, pusa pala. Natakot ako, kaya binato ko ng sapatos ko. Tumakbo yun paakyat ng hagdan. Bale, apartment building kasi ito at sa ground floor lang yung unit ko. Nung papasok na ako ng pinto, nakita ko pa ulit yung pusa. Parang inaabangan ako na makaalis, kaya binato ko ulit. Pagdating ng madaling araw, nagising ako kasi init na init ako. Pinagpapawisan ako ng malagkit kahit na naka number 3 naman yung electric fan ko at nakatutok pa sa akin. Bumangon ako at binuksan ko yung bintana ng kwarto. Pagkakita ko sa labas, nagulat pa ako nung makita ko na naman yung malaking pusa. Para niyang kinakaskas ng kuko yung bintana ng kabilang unit. Nairita ako sa ingay nun, kaya naman binugaw ko siya. Tumingin lang yung pusa sa akin, tapos parang inaabangan ang susunod kong gagawin. Dahil nga sa hilig kong makinig ng mga horror, may idea na ako na pwedeng aswang yung pusa na yon. Agad akong tumakbo papunta sa kusina. Kinuha ko yung lagayan ko ng asin. Pagbalik ko, wala na yung pusa. Pero nagsaboy na rin ako ng asin sa labas ng mga bintana namin para hindi na bumalik yung pusang aswang. At parang himala din naman na pumures ko bigla yung hangin. Totoo pala kako yung ganun. Akala ko kasi dati imbento lang. Hindi pala. Kinabukasan pag uwi ko ng lunch break, doon ko nakita na buntis pala yung kapitbahay ko. Kaya mula nun, lagi na akong nagsasaboy ng asin sa labas ng bintana. Ang gastos nga buti na lang mura ang asin. At ayun, mukhang tumigil naman yung pusang aswang kasi hindi ko na siya ulit nakita. O baka nga nanganak na yung kapitbahay ko. Parang ilang linggo ko din kasi silang hindi nakita. Hello po Sir Kira, kumusta po? Tawagin niyo na lang po akong JB. Nangyari to noong senior high school ako. Yung school namin, madami na talagang kwento doon ng mga panggagaya. Galing mismo sa mga teacher namin ng kwento. Pati mga staff, meron din. At syempre, sa mga estudyante mismo. Pero itong ikukwento ko, sarili ko lang karanasan. Akala ko nga wala akong mararanasang kababalaghan Yung huling taon ko pa talaga sa school na yon, saka ako nakaranas ng kababalaghan. Siguro kasi mas active ako nung grade 12 ako
Maliit na private school lang itong dati kong school. At bilang lang din kaming mga estudyante sa isang section. Ang schedule ko nun ay pang umaga. At alas 7 nag-uumpisa ang klase namin. Maaga ako palagi. 30 minutes to 1 hour before ay nandun na ako sa school naghihintay. Malayo din kasi yung bahay namin mula sa school. Tapos hindi pa daanan ng tricycle o jeep yung lugar namin. Kaya sumasabay lang ako sa motor ni Papa kapag papasok na siya sa trabaho. Madalas din, sa labas ng gate pa ako naghihintay. Kasi hindi pa nagpapapasok ang guard namin na si Kuya Romel. Pero okay lang, may tambayan kasi doon sa gilid lang ng gate. At nandoon ako palagi naghihintay. Kapag nakikita ko ng guard sa labas, pinapapasok din naman niya ako agad. Kaya madalas, nauuna talaga ako sa classroom namin. Eh di eto na nga. May isang beses na may nauna sa akin doon sa tinatambayan ko. Kaya doon ako nakasandal sa may gate para makita ako agad ng guard. At hindi nga ako nagkamali kasi sasaglit pa lang akong nakatayo doon. Napansin ko nang papalapit sa akin si Kuya Romel. Pumuesto ko agad sa malapit sa gate na nung time na yon binubuksan niya na. Habang binubuksan niya yung gate, natanong ko siya kung doon din ba siya sa loob nakatira. Hindi niya ako sinagot nun. Tumingin lang siya sa akin tapos nginitian ako. Nung mabuksan niya yung padlock, iniwan niya na ako doon. Kaya ako na rin ang nagbukas ng gate para sa sarili ko. Pagpasok ko, ikinawit ko lang ulit yung saraduhan ng gate. Kasi alam kong mga 6:30 pa siya nagpapapasok. Sinundan ko agad si Kuya Romel. Medyo nagtaka pa nga ako kasi ang bilis niyang nakaakyat sa second floor. Kaya tinakbo ko pa yon. Nung makaabot na ako sa likod ni Kuya Romel, saktong nabuksan niya yung classroom namin. Nagpasalamat lang ako sa kanya bago dali-daling pumasok sa loob. Nagmamadali din kasi ako nun dahil may assignment akong hindi ko pa natapos nung gabi. Nung akmang ilalabas ko na yung papel ko, biglang nagsalita si Kuya Romel na nasa pintuan pa nung time na yon. Tinatanong kung paano daw akong nakapasok. Sabi ko, "Ikaw kuya." Tas kita talaga sa mukha niya yung pagtataka. Sabi niya, mga classroom pa lang daw ang nabubuksan niya. Hindi pa daw siya nagbubukas ng padlock ng gate. Kaya hindi daw siya yon. Pero syempre, pinilit kong siya yon at hindi ako pwedeng magkamali. Wala din namang ibang guard yung school namin bukod sa kanya. At yung nagbukas ng gate sa akin ay naka-uniform din ng pang-guard. Tas doon ko palang napansin na hindi pa pala siya nakasuot ng uniform niya na pang-guard. Kaya napaisip din ako. Sabi na lang niya, hayaan ko na lang daw. Pero alam ko, pareho kami nang naisip na yung nanggagaya yung nagbukas ng gate para sa akin. Naisip ko pa na kaya pala ako ang bilis niyang nakaakyat sa second floor. Kasi hindi siya yung kasama ko sa baba. Pumuesto na ako sa table ng teacher namin na nasa harap. Doon ko ginawa yung assignment para kita ko yung buong classroom namin. Ginapangan na kasi ako ng takot doon, Sir Kira. Kaya naging malikot tuloy yung mata ko sa loob ng room namin. Pati sa labas, sinisipat-sipat ko. Napapalingon ako kapag napapadaan si Kuya Romel. Pabalik-balik kasi siya na hindi ko maintindihan kung bakit. Meron namang hagdan sa parehong dulo ng koridor. Pero dahil nagmamadali na din akong matapos yung assignment ko, hindi ko na siya masyadong binigyan pa ng pansin. Doon sa huling pagdaan ni Kuya Romel, natigilan ako. Doon ko na kasi napansin na naka-uniform ng pang-guard si Kuya Romel. Naisip ko agad na baka ibang Kuya Romel yung daan ng daan na yon. Mabuti na nga lang din talaga at may kaklase na akong pumasok sa loob. Kaya kahit paano, nawala na din yung takot ko nun.
Nung uwian na namin, tinawag ako ni Kuya Romel. Pinakita niya sa akin yung record ng CCTV ng umaga sa harap ng gate. Wala nga ang Kuya Romel doon. Pero nandun ako, nakatayo sa harap ng gate na parang may hinihintay. Sabi pa ni Kuya, hindi pa daw pala ako ang naglagay ng padlock sa drawer ng table niya. Kasi kita rin doon na yung kawit lang talaga ng gate yung binuksan ko. Sinubukan kong humingi noon ng copy ng video. Pero hindi pumayag si Kuya. Bawal daw kasi. Kaya hindi ko na ipinilit. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Salamat po. Hi, Sir Kira. Angel na lang po ang itawag niyo sa akin. Listener po from Spotify. May isa lang din akong experience pagdating sa kababalaghan na hindi ko malilimutan. Hindi ko na nga lang maalala kung anong taon yon. Pero nakatira pa kami nito ng pamilya ko sa isang apartment building sa Manila. Isang gabi, nabulabog ang buong lugar namin dahil nagkaroon po ng malaking sunog malapit sa amin. Hindi ko po alam kung nabalitaan niyo yon, pero ang alam ko, napabalita yun sa TV. Nasa 5th floor po kami, kaya kitang-kita namin yung kaguluhan nun sa baba. Lumaki ng husto yung sunog kasi nahirapang makapasok yung mga bumbero. Kahit nga po medyo may kalayuan yung sunog sa amin, damang-dama po namin yung init ng hangin. Sobrang sakit po nun sa balat at ilong. May napansin lang po kami ng kapatid ko sa gitna ng kaguluhan na yon. Yung kapatid ko po ang unang nakakita. Sa isa sa mga bubong po ng bahay na nasusunog, may nakita daw po siyang parang taong gumagapang. Nagtataka lang siya kasi bakit daw gumagapang? Nasusunog na nga. Kaya siguradong napakainit ng bubong. Tapos ayaw pang tumalon sa baba. Lalo siyang masusunog sa bubong. Nung makita ko na yung tinutukoy niya, nagtaka nga rin ako. Kasi para siyang taong nakatuwad. Wala siyang suot na kahit ano. Hindi ko lang po alam kung nasunog na rin. Kasi talaga pong nag-aapoy yung katawan niya. Gumagapang siya na parang naghahanap ng mapupuntahan. Patalon-talon siya sa bubong ng mga bahay habang nasusunog yung katawan niya. Nung may mga bumbero na nakapasok at nakaakyat sa mga bubong, bigla siyang parang nagtago. Tapos nung naapula yung apoy ng isang bahay, tumalon siya papunta doon. Tapos bigla nang nawala. Hindi ko alam kung nakita siya ng mga bumbero. Kasi parang sinubukan pa siyang habulin ng isa. Akala ata taong nasusunog. Pero ano nga kaya yun? Kung pagbabasihan ko po yung mga napakinggan kong kwento, siguro po aswang siya o kaya sigbin. Hindi ko po talaga sigurado. Baka po may nakikinig dito na nandoon din nung gabing yon at nakita yung nilalang na nasusunog sa ibabaw ng bubong. Ano kaya yon?